Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko mong manabatiin si Rocky, Ave, Joel, June, and happy birthday sa iyo man ulit kahapon. No? So, nakikirejoice po ako sa iyo. Now, tuloy po natin yung ating series patungkol po sa being a disciple. Now, ang dalangin ko po, lahat tayo na sumusubaybay dito sa ating channel, mas maging malalim yung pagkaunawa natin ng pagiging tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi nga naman, yung salitang Christian, parang religious affiliation na lang, no? Hindi ako Hindu, hindi ako atheist, hindi ako Buddhist, hindi rin naman ako affiliated sa Islam. So ano ako? Christian. So parang gano'n na lang, religious affiliation. Now, hindi naman po gano'n nung unang panahon. Pag sinabi sa New Testament time na Kristiyano ka, you're a disciple. Pag disciple kasi maganda, mas malalim Kasi ang disciple, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung salitang Christian, ang bilis abusuhin, I'm a Christian. Pero what does it mean? Now, ito po yung mapapag-aralan natin ngayong umaga sa John chapter 8 verse 31. Sabi po rito sa John 8:31, "So Jesus said to the Jews who had believed him, 'If you abide in my word, you are truly my disciples.'" Sa Tagalog po, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya. So merong mga Hudyo na nananampalataya, they believed Him, sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, believing. Nakita niyo po sa mga talata natin, so Jesus said to the Jews who had believed Him. Dito kasi sa John chapter 8, ang daming mga Hudyo hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Now, merong mga Hudyo na nananampalataya sa Kanya. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, kayo nananampalataya kayo sa akin. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo, if you abide in my word, kung mananatili kayo sa aking salita, kung magpapatuloy kayo sa pagsunod sa akin, tunay ngang kayo yung mga alagad ko. So, believing in Jesus is not an empty word. Yan po yung una natin katuruan ngayong umaga. Hindi po siya, alam niyo yung empty, lata na walang laman, kumakalansing, empty, walang bigat. So, ang pananampalataya po sa Panginoon Jesucristo, hindi siya empty Yung, okay, I believe in Jesus Christ, laway lang yon. Yung sabihin mong nananampalataya ka sa Panginoon Jesucristo, sometimes we say, I'm a Christian. Laway lang yon. Hanggat hindi mo pinapatunayan sa pamamagitan ng tunay na pagsunod, mananatili lang yung kumakalansing na lata. No? You just believe without content. So, believing in Jesus is not an empty word. Noong unang panahon po, kapag ikaw talaga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, isa kang disipulo, tagasunod ni Jesucristo, katumbas niyan buhay mo, ganun kabigat. Kaya yung mga apostol, paano sila namatay? Di ba? Yung iba, pinugutan ng ulo, pinako ng pa-X, no? Tapos pinako ng pabaligtad. Meron namang binuhusan ng kumukulong langis. Merong pinugutan ng ulo. Merong sinibat. Merong inispada. No? At the list goes on and on and on. Pag tinignan nyo po sa history natin, yung mga unang Kristiyano, dahil nananampalataya sila sa Panginoong Jesucristo, they truly believe in the Lord Jesus Christ. Pinakain sila sa leyon, inusig sila, kinumpiska yung mga properties nila, ginawa silang, sinunog sila ng buhay, so on and so forth. So, yung pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, during that time, pag sinabi mong Kristiyano ka, pag sinabi mong disciple ka ng Panginoong Jesucristo, may bigat, malaman talaga. To the point na buhay mo yung kapalit. Sa panahon kasi natin ngayon, I'm a Christian. It doesn't matter, no? Parang, who will persecute you? Walang uusig sa'yo. Kaya minsan parang ang gaan-gaan lang. I'm a Christian. Pero hindi po ganun Merong lalim, merong bigat po yan. Kaya po sabi ng Panginoong Jesucristo, kung kayo'y sumasampalataya sa akin, sabi niya, Jesus said to the Jews who had believed Him, if you abide in my word, kung magpapatuloy kayo, abide means remain, manatili. Kung mananatili kayo sa aking salita, ibig sabihin nun, kung magpapatuloy kayo sa pagsunod sa akin, kayo nga ay tunay na disipulo ko. Kaya mga kapatid, hindi lang tayo basta believer, mananampalataya. Tayo po'y tagasunod.
Ibig sabihin ng tagasunod, pag may inutos, sinusunod. So, pangalawang katuruan po natin ngayong umaga, abiding in Jesus' word includes spiritual thirst and hunger. Yung pananatili, yung pagpapatuloy sa ating Panginoong Jesucristo, ano po to? It involves spiritual thirst and hunger, yung meron tayong matinding kauhawan at pagkagutom sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, hindi ka mananatili at hindi ka magpapatuloy sa ating Panginoon at hindi ka magpapatuloy bilang isang disipulo kung wala ka namang kauhawan at pagkagutom sa salita ng Diyos. Kaya po magandang tanong natin ngayong umaga, ikaw ba ay uhaw? Ikaw ba ay gutom na gutom sa salita ng Diyos? Ako po, lagi ako may nakakasalamuha everyday, no? May mga nakakausap, may mga nakikilalang tao. Nakakatuwang pagmasdan yung mga taong uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Yung para bang, I want more. Pagkatapos nila makarinig ng salita ng Diyos, I want more, di ba? At yun yung nakakatuwa sa mga taong uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. At sana po lahat tayo mayroong ganong kauhawan at pagkagutom sa salita ng Diyos. Pangatlo po, a true disciple is a believer and a doer of God's word. Yung totoong disipulo po, mananampalataya at tagagawa, tagasunod, obedient sa salita ng Diyos. Now, mga kapatid, kaya makikita niyo po sa mga devotions natin, huwag niyo pong babaliwalain yung application. Kasi po, sa lahat ng devotions natin, merong teaching, merong application. Kasi nga, tayong mga mananampalataya, tayong disipulo ng Panginoong Jesucristo, hindi naman tayo tinawag upang maging tagapaniwala ni Kristo eh. Hindi nyo makikita sa Bible yan na tayo mga Kristiyano, tagapaniwala lang. Believer lang. Ano kung tagapaniwala? Ano kung naniniwala ka sa Panginoong Jesucristo kung wala naman laman? Yung paniniwala mo, hindi na translate sa buhay. Kaya, ang emphasis sa New Testament, sa ating mga Kristiyano, hindi tayo tagapaniwala lang, kundi tagasunod. Yun ang ibig sabihin ng disciple. Kaya nga mas mabigat siya eh. Kasi a disciple is a follower. Sila yung mga naniniwala at the same time, sumusunod. So a true disciple is a believer and a doer of God's word. Every time we read the Bible, laging merong tanong yan sa huli. Anong pinapagawa sa akin ng Panginoon? Right after kong mabasa yung salita ng Diyos. Kasi ayaw natin na lumaki yung ulo natin, punong-puno ng theology, punong-puno ng knowledge. Yan ang problema po sa mga seminaryan. Ako, galing ako sa seminary. Minsan, this is the tendency, no? Mapuno ng knowledge. Lumaki yung ulo mo. Tapos, kulang ka sa pagsunod. So, parang Tweety Bird, no? Tweety Bird kasi yung tawag namin doon eh. Puro head knowledge. Ang tali-talino mo, ang galing-galing mo sa theology, pero pagdating naman sa pagsasagawa, kulang na kulang. Nangyayari talaga yun, no? At ako, guilty rin ako ron, na minsan, puro ako aral na lang ng aral ng salita ng Diyos, devotion na lang ng devotion, pero minsan, naisip ko, teka lang, kulang yata ako sa pagsunod, So, pakatandaan po natin, mga kapatid, no? May teaching tayo, may application, may doctrine, merong life. Kaya po, hindi ko po sinasabi yan para sa inyo. Para sa inyo lang. Sinasabi ko rin yan para sa sarili ko, para sa ating lahat. Sapagkat tayo mga Kristiyano, this is our daily battle. Yung mga paniniwala natin dapat na isa sa buhay. So, a true disciple is a believer and a doer of God's word. Now, bilang application po mga kapatid, number 1, let's pray for a deep longing to understand the Bible. Magkaroon po tayo ng malalim, yung matinding pag-aasam, matinding pagnanais na maunawaan ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, hindi po yan bits and pieces no? Verse dito, verse doon, mag-aral ako ng konti dito, mag-aral ako ng konti doon, here and there. Hindi po ganun eh. Ang Bible, isang buong istorya po yan. Na magkaroon tayo ng malalim na kaunawaan patungkol sa kabuuan ng Biblia. No, Lord, ang tagal-tagal na nitong Bible na to sa lamesa ko, sa aparador ko, dito sa pasimano. Lord, paunahawan niyo sa akin to.
panalangin natin magkaroon tayo ng matinding kauhawan sa salita ng Diyos na yung Bible na papayag ba tayo mga kapatid na lilisan tayo sa mundong ito, mamamatay tayo dito sa mundong na ito, unang-una hindi naman lang natin nabasa yung buong Bible. Pangalawa, hindi man lang natin naunawaan at naintindihan ano ba yung nakasaad sa Biblia. So, kung ikaw ay laging nakasama dito sa devotion natin, meron kang personal devotion, meron kang personal reading of God's Word, congratulations po. Magandang development po yon. Bilang isang Kristiyano, dapat meron tayong malalim na pagnanais na maunawaan ang salita ng Diyos. Pangalawang application, study the whole Bible as one big story of redemption. Pag-aralan po natin yung buong Biblia bilang isang istorya lang. Hindi po yan, okay, may istorya ni Moses, may istorya ni David, may istorya ni Gideon, may istorya ni Apostol Pablo, ni Pedro, and then nandito si Jesus Christ, may Revelation, may Psalms, minsan hindi na natin malaman bakit, anong connection itong mga to. Mga kapatid, they are well connected. Meron lang isang story yung buong Biblia. Bagamat 40 authors yung nagsulat ng Bible, merong 66 books in the Bible, magkakaibang time frame sinulat yung Bible, meron lang pong isang storya yan na dapat natutuklasan natin. So, kung gusto nyo pong maunawaan yan, meron tayong timeline yan. And dito yung timeline natin. Meron tayong mahabang series nito last year. Dito sa The Whole Bible series natin na to. So, meron din akong The Whole Bible in 18 minutes. So, actually, pwede mo i-summarize yung Bible sa 4 na salita lang. Creation, Fall, Redemption, Perfection. 4 words na summarize mo na yung buong Bible. Kasi isang storya lang talaga siya. Kaya kahit 10 minutes, masasummarize mo yung buong Bible. So magandang mapanood po ninyo to, no? Tsaka meron tayong isa pang channel, yung Theology with Russell Ocampo. Bisitahin nyo po ito, mag-subscribe na rin po kayo. So ito pong channel na to, devotion to. Ito naman nakafocus to sa theology. So ito yung malalimang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung interested po kayo, subscribe po kayo dyan. Marami po kayo dyan matututunan. So, let's study the whole Bible as one big story of redemption. Meron lamang pong isang istorya, yung Biblia, na sana maunawaan po nating lahat. Kesa mamamatay na lang tayo, hindi pa natin alam, Lord, ano ba yung Biblia? Ano ba yung story niyan? Number 3 po, let's aspire to become rich in obedience. Yung pagsunod po, yung obedience, hindi ito maihiwalay doon sa salitang abide. Nakita niyo po rito, if you remain, if you abide in my word. Sa Tagalog po, kung kayo'y mananatili sa aking salita, ang ibig sabihin po niya, nagpapatuloy sa pagsunod sa salita ng Diyos, sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay nagpapatuloy sa pagsunod sa aking mga salita, ikaw nga ay tunay na alagad ko. That's basically the meaning of this verse. So, para ito sa mga taong sumasampalataya. Para matest yung faith mo, yung pananampalataya mo. Sabi ni Jesus Christ sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y magpapatuloy sa pagsunod sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ito po yung kahulugan niyan. Kaya po, yung obedience, nandiyan talaga sa salitang abide. Kaya po yung application natin, aspire to become rich. Maging mayaman tayo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Marami sa atin ang aspiration, yumaman sa salapi, yumaman sa kaibigan, maybe yumaman sa experience, makapag-travel around the world. Pero mga kapatid, meron mas higit pa dyan. Yung yumaman tayo sa pagsunod. So, yung pagyaman natin sa salita ng Diyos, yung kaalaman, pagyaman sa kaalaman, dapat sinusundan niya ng pagyaman sa pagsunod. So, aspire to become rich in obedience. Kaya po sa ating discussion, are you rich in obedience? Mayaman ka na ba kapatid sa pagsunod? Sa pag-usapan po natin to sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord, I pray that you will make me thirsty and hungry for your word. Give me a deep longing to understand the Bible.
I pray that you will enrich my mind with spiritual knowledge and understanding. I also pray that you will make me rich in terms of obedience. May I grow in both knowledge and obedience as I abide in your word. I pray this in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At gusto ko po magpasalamat kay Brother Dennis and Elsie. Maraming salamat sa inyo kapatid sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. At para po sa lahat na merong natutunan po sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.